please open your Bibles to Jeremiah chapter 13, verse 17, and I will be reading from the New International Version Bible. And it says, "If you do not listen, I will weep in secret because of your pride. My eyes will weep bitterly, overflowing with tears, because the Lord's flock will be taken captive." The title of the Lord's message this afternoon is, Emotional ka ba? So mga kamatid, emotional ka ba? Walang reply, so baka walang emotion. I've often heard that men are typically rational while women are emotional. Sabi nila, boys don't cry. Di po ba? Sinasanay ang kultura natin na ang tunay daw na lalaki hindi umiiyak. Ang tunay na tigasin ay hindi malambot ang mga puso. Kaya natutunan natin na umiwas ang pag-iyak sa pag-iyak ang mga kalalakihan po, ano? Pero alam niyo po, ayon sa masusing pag-aaral, both boys and girls are emotional. Hindi lang ang mga girls ang emotional, pati ang mga boys. Obserbahan nyo na lang po yung mga bata, yung mga newly born babies. Yung wife ko ay nagtrabaho ng mahigit 5 taon sa paanakan. So araw-araw, nakakakita siya, nakakaobserba siya ng mga bata. Matanong lang kita, love, yung mga baby girls lang ba umiiyak? Hindi, pati baby boys, no? In fact, ayon po sa pag-aaral, mas iyakin daw yung mga baby boys. At kaya lang, pag habang lumalaki sila, nagbabago sila ng expression ng kanilang emotion, dala po ito ng kultura natin, ng mga tinuturo natin sa mga kalalakihan na, lalaki ka anak, dapat tigasin, huwag kang iyak-iyak dyan. Nakakahiya umiyak. So, mahina ka, huwag mo ipakita yung kahinaan mo, na emotional ka. Kailangan ay matigas ka, dahil lalaki tayo. And so, tuloy tayong mga kalalakihan, nagkukunyari na hindi tayo apektado, nagkukunyari na hindi tayo emotional, di po ba? Kaya tuloy po, nung napanood ko yung movie na Miracle in Cell number 7 in 2019, single pa ako at this time, nanood ako sa SM Cinema at that time. And ito po ay adaptation ng Korean movie 2013, pero same ang story. At ang bida dito ay si Aga Mulak po, ano? At inaamin ko po, kahit mag-isa lang ako, wala akong ka-date po, okay? Kasi nintay ko yung wife ko, hindi ba siya dumating eh. So, nung nanonood ako, na-touch po ako ng sobra doon sa story ng movie na ito. And so, napaluha po ako. Kaya lang, yung mga katabi ko, hindi ako kilala, hindi naman nila alam na pastor ako. So, para hindi ako mapahiya, kasi lalaki pa naman ako, palihim kong kumuha yung panyok-punok. Palihim ko pinupunasan. Yeah. Kailangan nyo ipakita na umiiyak ka, samantalang yung mga kababaihan ay iyak na ng iyak. Hindi po ba? Pero yung mga lalaki, ayaw ipahalata na tayo ay affected, na tayo ay umiiyak. Kaya tuloy na nagkaasawa ako, may mga pagkakataon, nanonood kami ng wife ko ng drama na movie, and dalawa kami magkatabi. Pag na-touch po ako, napapaluha po ako, pero palihim lang akong pumupunas din ng ganon. So, sabihin ng wife ko, love, umiiyak ka? Hindi so kunyari lang yung mga kalalakihan po na hindi umiiyak kasi ayaw natin na ipakita na mahina tayo. Pero ang pag-iyak po ba ay sign ba yan ng kahinaan? I believe hindi. Bilang mga Kristiyano, tama ba na tayo'y maging emotional? Well, ang sagot po ay tama. Okay na okay ang pagiging emotional. The truth is everyone is emotional, mapalalaki man o mapababae. Pero yung iba lang ay mahusay, magtago, maglihim, magpretend ng kanilang totoong emotion. May mga boys na kahit nagdurugo, umiyak na ang puso, ay pinapatigas ang mata, pinaglalabanan na hindi mapaluha, hindi umiyak. Pero ang katotohanan po, lahat ng tao ay ipinanganak na emotional. Ulitin ko, obserbahan nyo na lang, yung mga bagong silang na mga baby, hindi lang naman ang mga babaeng baby ang gawa kundi pati ang boys, di po ba? At pag lumalaki yan, pag maliliit pa parehas yan iyakin. Kaya lang, pag nagbinata na yon kasi nakarinig na ng mga turo, anak, binata ka, huwag kang umiyak. So, saka tayo tuloy naniwala sa kultura natin na ang mga lalaki hindi dapat emotional, but we were created by God with emotions. And in fact, mga kapatid, the great men of God in the Bible ay mga emotional. Look at Moses, Elijah, Jonah, King David, Apostle Peter, Apostle John, and even our Lord and our God, our Savior, Jesus Christ.
He expresses his emotions. Hindi nililihim ni Lord yung kanyang tunay na emosyon. The shortest Bible verse in the Bible, John chapter 11, verse 35, it shows yung expression ng emotion ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi doon, Jesus wept. Hindi lang basta lumuha, hindi lang Jesus tears. Kundi Jesus wept. Yung wept dyan ay yung paghagulhol, yung paghihinagpis. Dahil yung kanyang kaibigan si Lazarus ay namatay, and si Mary, and si Martha na mga kapatid ni Lazarus, at ang mga tao doon sa Bethany ay nag-iyakan. So natouch si Lord, and publicly ang Panginoon ay nagtangis. Tumangis ang Panginoon ayon sa John 11:35. At alam niyo po, ang tao pag tumangis, hindi silent, hindi pagtangis yon. Kaya yung pagtangis, ganon. Ayan. Hindi ko lang magaya, okay? Alam ito ng mga namamatayan, di po ba? Pagka namatay yung mahal mo sa buhay, talagang tatangis ka eh. Tatangis ka talaga. Rinig na rinig yan ng ibang tao. So you see, ang ating Panginoong Jesus ay hindi po siya nahiya, hindi niya tinatago ang kanyang true feelings, ang kanyang emotion. Ulitin ko po, ang mga great men of God ay hindi naglilihim ng kanilang emosyon. So okay na okay ang pagiging emotional. At sa Bible po, wala na sigurong hihigit pa sa pagiging emotional than Prophet Jeremiah. Sino ba si Prophet Jeremiah? Si Prophet Jeremiah po ay siya ay galing sa pamilya ng mga priests. Yung father niya na si Hilkiah ay galing sa descendants ni Abiathar na descendant naman ni priest Eli. So mula si Jeremiah mula sa pamilya ng mga pari. So typically, siya ay nagsiserve sa temple. Ang tinawag siya bilang propeta during the 30th year of King Josiah, the grandson of King Manasseh, ang pinakamasamang hari sa Judah. Sa Israel, sa Northern Kingdom, ang pinakamasamang hari ay si King Ahab. Pero sa bayang Judah din po, sa Southern Kingdom, meron ding pinakamasamang hari, si King Manasseh. And because of him, sumunod ng mga hari at yung mga tao ay nahawaan niya po niya. Kaya may mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pati ang mga ribulto ni Asherah, the goddess of Canaanites, ay dinala sa templo ng Diyos. So, grabe yung pagtalikod ng mga Hudyo, at kaya tumatangis si Jeremiah, panay siya iyak araw at gabi para sa bayan ng Judah sapagkat nalihis ng pamumuhay ang kanyang mga kababayan. Hindi na sila lumakad ayon sa lakbayin ni King David, kundi sila'y lumihis po, ginaya nila si King Manasseh. So sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, na isa pa sa ikinaiiyak ni Prophet Jeremiah na kung paanong ang mga kababayan niya namumuhay sa kasalanan, lalo pa silang pinaprosper, parang hindi sila affected, parang walang parusa ang ginawa sa Panginoong Diyos. So meron siyang complaint kay Lord. Pero nung nakausap niya na ang Panginoon, nalaman niya ang katotohanan na sila ay babagsak, sila ay matatalo at dadagitin sila ng mga Babylonians. Lalo namang umiyak si Prophet Jeremiah dahil nakikita na niya, alam na niya kung anong mangyayari, na babagsak ang Jerusalem. So lahat po ng ito ay kanyang kinaiyak sa Panginoon, at siyempre po nasaktan siya para sa Diyos dahil ang Diyos ay binaliwala ng kanyang mga kababayan. So maraming factors kung bakit naging iyakin si Prophet Jeremiah po, no? Kaya siya ay known as the weeping prophet. So araw-gabi, siya po ay umiiyak, humahagulhol sa harap ng ating Panginoong Diyos. Kaya bilang mga Kristiyano po, kagaya ni Jeremiah, hindi po nakakahiya, hindi mali na tayo po ay mag-express ng totoo nating feelings, ng ating emotions. Dapat lang po, kasi tinitingnan ng Panginoong Diyos yung emotion natin. Look at Psalm chapter 7 verse 9 in God's Word translation. At ang sabi po dito, let the evil within wicked people come to an end, but make the righteous person secure. O righteous God, who examines thoughts and emotions. So in-examine ng Panginoong Diyos ang isipan natin at ang emosyon natin. Ibig sabihin, God cares not only about what we do, hindi lang yung ginagawa natin ang tinitingnan ni Lord. Ini-examine din po niya yung takbo ng isip natin at yung nilalaman ng ating damdamin. So you see, kaya kailangan magpakatotoo tayo sa Diyos kasi alam ni Lord kung ano ang nilalaman ng ating feelings, ng ating damdamin, yung emosyon natin. Hindi dapat yan itago kasi yan ang tinitingnan
ng ating Panginoong Diyos. So, bilang mga Kristiyano po, okay lang ba na maging emotional? The answer is okay na okay. Dahil ulitin ko po, ang mga great men of God ay emotional. Pero sa biblical na kaparaanan, sabi nila, ang mga Christians daw dapat hindi emotional kasi magfo-fall sa emotionalism. Sa mga hindi nakakaalam po sa theology, pag sinabing emotionalism, ito yung mga church-goers na ang basihan ng kanilang faith ay hindi word of God, kundi feelings lang. So, mali nga naman po yun. Pero ganito po, ang sa atin, biblical tayo. Ang basihan ng emotion natin ay yung katotohanan ng salita ng Diyos. Based on the word of God. Kaya biblical ang emotion natin. Hindi lang yung feelings, kundi yung feelings dahil sa nalaman natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. So ang tanong na lang, as a Christian, how should you handle your emotions? Whether negative or positive. Kasi dalawa lang naman ang emotion. Minsan sabay po yung nangyayari, but madalas hiwalay. Nakakaramdam tayo ng negative emotions and positive emotions. But according to study po, I've read several studies on emotions. According sa studies, mas nangingibabaw sa tao ang positive emotions. Una, yung joy. Number 1 yan sa emotion natin. Madalas nating nararamdaman yung joy. Pangalawa, yung love. And then yung negative na anxiety, yung worries, nararamdaman din yan ng tao. Pero mas madalas na nararamdaman ng tao ang joy. So, whether negative or positive, bilang mga Christians, dapat marunong tayo magdala ng ating emosyon. Kasi nakakalungkot, maraming quote-unquote Christians hindi marunong mag-handle ng kanilang emotion, be it positive or negative. Yung iba, baliktad ang kanilang pag-handle. Makamundo ang kanilang pag-handle. So bilang mga Kristiyano, that's the biggest question for us today. How should you handle your emotions, whether negative or positive? Now, let's learn from Prophet Jeremiah, paano niya hinandle ang kanyang emotions. Paano i-handle ang negative emotion? Number 1, let's learn from him. Express your negative emotions towards God privately. Privately. So kapag negative ang emotion mo, sa Diyos mo yan i-express. Wag sa tao. Okay? Wag sa tao i-express ang negative emotion kasi hindi yan makakatulong. Sa Diyos lang. At kapag sa Diyos mo ipahayag yung negative emotions mo, gawin mo yan privately between you and God. Walang nakakaalam kasi mapapahiya si Lord kapag Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, panay ka post sa social media, ano ba itong buhay na ito? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit nagkaganito? So, anak ka ng Panginoon, di po ba Kristiyano ka, dala-dala mo si Lord, tapos ganyan ang iyong expression sa social media sa ibang tao. Negative. So, sinong napapahiya? Una ang Panginoon, tapos ikaw, kasi questionable, akala ko ba ang Kristiyano ay may Diyos, makapangyarihan ng Diyos, pero bakit ganon siya? Bakit talunan ang buhay niya? Bakit marami siyang hinaing sa buhay? So, watch out, brothers and sisters. Wag na wag mag-express ng negative emotions sa public. At wag kung sino-sino. Kundi sa Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, yes, alam ni Lord na may mga negative feelings tayo, may mga complaints tayo, may mga frustrations tayo. Isa sa mga frustrations ni Prophet Jeremiah, pag binasa niyo ang chapter 12, verse 1, sabi niya, Lord, magsasabi ako ng aking hinanaing sa inyo. Why does the wicked prosper and those who are faithless live at ease? Bakit, Panginoon, yung masasama, yung mga kababayan kong masasama ang pamumuhay, parang pinagpapala pa. At yung mga walang faith sa inyo, yung tumalikod sa inyo, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, parang masagana pa sila. So ganon ang hinaing ni Prophet Jeremiah at hindi po yun masama. It doesn't mean na mas tama si Jeremiah sa complaint niya. Alam niyo mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Okay lang, na dapat lang mag-express ka ng negative emotions mo towards God privately, but it doesn't mean, remember, hindi ibig sabihin na tama ka at mali si Lord. Amen. Never na magkamali ang Panginoong Diyos. He is all wise, all good, all just. God is never mistaken. Kaya lang, alam ni Lord na tayo'y mahihina, kaya okay lang, tanggap niya na tayo po ay magpahayag ng negative emotions natin towards Him. Privately, tingnan niyo po yung ginawa ni Prophet Jeremiah. Ang sabi niya dito sa passage natin, if you do not listen, patungkol sa mga Israelita, yung kausap niya dito, sabi niya, I will weep in secret because of your pride. So masyadong ma-pride ang bayang Israel, yung mga taga-Juda. Pag hindi sila nakinig sa mensahe ni Lord, sabi ni Prophet Jeremiah, I will weep in secret. Saan niya gagawin yung pagluha niya, pag-iyak niya, paghagulgol niya? Sa Panginoon. In secret, sa Panginoon siya iiyak.
My eyes will weep bitterly, overflowing with tears, because the Lord's flock will be taken captive. So si Jeremiah po, ang kanyang pagluha, ang kanyang pag-pour out ng kanyang hinanaing, complaints, frustrations, disappointments, sa Diyos niya, ipinahayag lahat ng ito kasi alam niya na mayroong kalakasan sa Panginoon. Kapag kay Lord ka mag-pour out ng negative emotions mo, makakatanggap ka ng kalakasan. Hindi pa napahiya si Lord. Di po ba? Ulitin ko po, wag sa public i-pour out ang negative emotions kasi yan ay common sa mga walang Diyos. Common yan sa mundo na mahilig tayong mag-pour out ng negative feeling sa public, sa Facebook, sa ibang tao. Ito po hindi nakakatulong sa mga anak ng Diyos kasi ulitin ko una, napapahiya lang si Lord natin. Mga Christians pa naman tayo, bakit ganito ang ating karanasan? Nalalaman patuloy ng iba yung mga complaints mo. Di po ba? So hindi po dapat kasi ang Panginoon natin ang napapahiya. At yung mga taong pinagsabihan mo, yung mga taong pinaringgan mo, abay, hindi naman yan nakakatulong sa atin. Pagpipiestahan ka lang yan. Yung iba dyan ay kalaban mo akala mo kakampi, pero naghihintay lang yan bumagsak ka. Kaya pag nag-post ka dyan, nag-emote ka dyan, abay, matutuwa pa yan. Now, alam ni Meta or ni Facebook na ang mga tao ay kailangang magpahayag ng emotion. Kaya nga may mga emojis and emoticons silang na-imbento para matulungan yung tao mag-express ng kanyang emotion. No? Kaya hindi po masama mag-express ng emotion bilang Kristiyano. Pero ang mali, kung mali ang iyong audience. Pag sa mga tao, sa public mo, ginawa ang expression ng negative emotions mo, yan ay maling-mali bilang mga anak ng Diyos. Dapat in secret, between you and God, ibuhos ang iyong mga frustrations, ang iyong mga katanungan sa Panginoon kasi siya ay may kasagutan. Sa Kanya may kalakasan. Kaya si David po, pag may mga complaints siya, sa Panginoon niya sinasabi. Look at yung awit niya in Psalm 22, verse 1 and 2. Sabi niya, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from my cries of anguish. My God, I cry out by day, but you do not answer. By night, but I find no rest. So okay lang po yan. Hindi sinirmonan ni Lord si David. Nagpakatotoo lang si David. Panginoon, lagi naman ako nagpipray. Sa umaga, umiiyak ako. Sa gabi, umiiyak ako. Bakit hindi kayo nakikinig pa, Lord? Bakit parang pagod pa ako? Wala akong kapahingahan, Panginoon. So it's okay na kay Lord mag-pour out ng negative emotions. Yung iba sa atin, matagal na siguro nagpipray, nagumaling sa karamdaman, hindi pa gumagaling. So just pour out your emotions to God. Lord, bakit ganito? May faith naman ako. Sumusunod naman ako, pero bakit hindi pa ako gumagaling sa aking karamdaman? Bakit hindi kami nakakaahon sa aming mga buhay? Sa Panginoon, mag-pour out ng emotion. Kasi siya ang nag-i-examine ng ating emotion. Siya nakakaunawa sa atin. Sa Panginoong Diyos, hindi niya tayo ma-misinterpret. Sa ibang tao, ma-misinterpret ka lang. So pour out your negative emotions towards God privately. Privately, mga kapatid. Ang akin pong panawagan, kung kayo po'y kapatiran ko, sa church ng Called to Shepherd God's Church. Walang miyembro ng church na ito na walang miyembro ng church na ito na nag-i-express ng negative emotions niya sa public. Wag. Kasi ayaw natin na bilang church pinapahiya ang ating Panginoon. Amen. Iwasan niyo po. Iwasan yung mag-express ng negative emotions sa public. Kasi meron tayong Diyos. Kay Lord natin i-express ang ating negative emotions. Siya ang nakakaunawa sa atin. In fact, nang-i-invite siya na kung meron kang arguments, meron kang complaints, may kaso ka na gusto mong i-reklamo, sa Diyos mo gawin. Nang-i-invite siya. Look at Isaiah 41 verse 21. Present your case, says the Lord. Set forth your argument, says Jacob's King. Si Lord na nanawagan na sa akin kayo magsabi ng iyong issue. Anong issue mo? Anong arguments mo? Sa akin, wag sa ibang tao. Job chapter 23 verse 4. Sabi ni Job, I would state my case before Him, before God, and fill my mouth with arguments. So kay Lord ka magsabi. Dahil mga anak niya tayo, sa Kanya ka magsumbong. Magsabi ng iyong mga hinaing. Dahil ang Diyos po natin, siya po ay nakakaunawa. Binigyan niya tayo ng damdamin at malaya tayong magpahayag ng ating totoong nararamdaman sa Panginoong Diyos. Hindi siya leader na diktador. Alam niyo po, I was hooked by this supreme leader of the state of North Korea. Di ba nahati ang Korea, South Korea and North Korea. And dahil kalaban ito ng Amerika, so I've watched and read several documentaries about their supreme leader, Kim Jong-un.
Halos kaedad ko lang po kasi, kaya lalo akong naging interesado sa tao na ito. Alam niyo po, sa North Korea, bawal na bawal kang mag-express ng negative comment about the supreme leader. Pag nagsabi ka ng negative, whether public or private, patay ka. Patay ka. Kasi hindi pwede yon. Diyos ang turing sa kanya doon. Pero alam niyo mga kapatid, hindi ganito ang tunay na Diyos. Hindi ganito ang ating Diyos. Hindi siya diktador na kapag nag-complain ka, pag nag-pour out ka ng emotion mo, negative emotions mo, frustrations mo, ay papatayin ka ni Lord. Hindi ganon si Lord. Mas gusto pa nga ng Panginoon yun eh. Sa Kanya ka magsabi ng hinaing mo. Ano bang complain mo sa Kanya? Sabihin mo, pinagkulang ka ba niya? Sabihin mo, Lord, ba't kinukulang ako? Ba't kulang ako ng budget? Ba't kami makaahon sa kahirapan, Lord? Bakit yung sakit ko, andito pa rin, Panginoon? Bakit yung pamilya ko, hindi pa rin ligtas? Bakit hindi pa rin ako nag-grow sa faith ko? Bakit yung kapitbahay kong masama ay mas sumasagana kaysa sa akin? Bakit ako inaapi, Panginoon? Mabuting tao naman ako, Kristiyano naman ako, naglilingkod ako sa inyo. Sa Panginoon mo sabihin ang lahat yan. Kasi ang gusto ni Lord, mas maging close ka sa Kanya. Maging close ka sa Kanya. Pag kay Lord natin pinor out yung emotions natin, whether negative or positive, ang result nito, mas maging close ka sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Maging close ka sa Kanya kasi sa Kanya ka nagpipray, siya ang kausap mo. Rather than pouring out your negative emotions sa Facebook, sa Messenger, sa My Day. Saan ka napaklose? Napaklose ka sa social media. Napalayo ka kay Lord. Yung oras mo naubos na, maghapon ka na palang panay ang ganun mo sa Facebook mo. May nag-comment na ba? May nag-reply na ba? Eh pag nag-reply, negative din, reply mo din. Ganun kayo. Hindi nyo ko naintindihan. Hindi ba naubos yung oras mo? Nasira tuloy, daming relasyong nasira. Napalayo ka na kay Lord kasi wala kang time sa Kanya dahil nandun ka sa public eh, yung emotion mo nandun eh. So panay ka lang nandun. And you see, anak tayo ni Lord, mga Christians tayo, maling-mali po yon. Ang dapat po ay sa Panginoon natin i-pour out. Sa Kanya ka mag-express ng negative emotions para maging close ka sa Panginoon. And after that, pagkatapos mo sabihin yung mga hinaing mo, kakaramdam ka ng kaginhawaan, ang closeness to your God. Hindi ka pa nakasira ng mga tao in public kasi wala silang narinig na negative sa iyo. Amen. Amen. That's wisdom from God. If you are a child of God, you should have wisdom. And the wisdom is never express your negative emotions in public towards other people. Rather, express your negative emotions towards God privately. Privately. Let's read this. Look at this. It's better to express your negative emotions to God in prayer than to remain silent, give up praying, and stop believing. Yung iba kasi sinosuppress yung kanilang negative emotions. Kasi feeling nila, ay, magiging masama ata ako. Huwag ko na lang sabihin kay Lord yung aking mga hinaing. Sarilinin ko na lang yon. Kaya tuloy yung iba napapalayo kay Lord. Kasi hindi sila honest sa Panginoon. Di baling magsabi ka ng totoo mong naramdaman, negative man yan. At least naging close ka kay Lord in prayer. Kaysa to remain silent, you give up in praying, di ka na nagpe-pray, at wala ka na pala sa pananampalataya. According to J.P. Moreland, a theologian and Christian apologist, he said, expressing to God our honest feelings and beliefs is a good way to get things off our chest. Yan. Gusto niyo pong guminhawa, di po ba? Sa Panginoon nyo, ibuhos yung sama ng loob nyo kay Lord. Giginhawa ka. Huwag sa kapwa. Kasi hindi lahat ng sasabihan mo maintindihan ka. Diba? Minsan emotional na tayo. Alam mo po, kaibigan, best friend mo pa naman, or close mo na kapatiran sa church. Binuhos mo yung emosyon mo. Bakit ganyan? Imbis na maunawaan ka, makomfort ka, sabihin pa, tumigil ka na nga dyan. Masyado ka mang madrama. So, hindi ka tuloy natulungan. Amen. So, wag sa tao. Wag sa tao mag-express ng iyong negative emotions, kundi sa ating Panginoong Diyos. Stop. Pagka kay Lord mo binuhos yan, you will stop stuffing our feelings, release anxiety, and begin a path toward a more intimate relationship with God. So, mga kapatid, okay lang na mag-pour out ng negative emotions basta sa ating Panginoong Diyos, and gawin mo yan privately. Now, secondly, as a Christian, how should you handle your emotions? Yung positive emotions, paano naman ito? The answer is, express your positive emotions towards God publicly.
Kung paanong yung negative emotions, lihim mo lang yon, between you and God lang. Pero pag positive emotion yan, dapat ay sa public mo ipahayag yan sa Panginoong Diyos. Publicly. Nang sagad doon ay mapurihan ang ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, nabibigyan ng glory si Lord kapag sa public pinapahayag natin yung positive emotions natin. Yung iba sa sobrang mahiyain, never pang naringgan magpatotoo. Yan. Yung ibang churchgoers, ang tagal-tagal na, 10 years nang nag-church. Walang narinig na testimony sa kanya na mabuti ang Diyos sa kanya. Bakit? Ay mahiyain siya. Nahiya siyang i-express yung positive emotions niya about God. Sasabihin ang katwiran, alam na ni Lord yon. Kami na nakakaalam. Dapat ang ganong katwiran sa negative emotions, di ba? Pag negative, sa amin na lang ni Lord yon, ganon. Pag positive, abay, ipahayag mo! Nang sa ganon, maparangalan ang ating Ama na nasa langit, ma-encourage ang maraming tao, maniwala silang merong Diyos, makapangyarihan pala talaga ang Diyos. Kapag publicly, ipahayag natin yung kabutihan ng Panginoon. In Acts chapter 2, verse 46 to 47, ang early church po, ang early Christians, talagang public sila. Nagpupuri kay Lord. Hindi sila nahihiya mag-express ng hearts nila, ng emotions nila. Look at verse 46 and 47 of Acts chapter 2. Yung unang church. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. So paano nalaman na glad ang hearts nila? By expressing their emotions. Talagang nagagalak po sila. Praising God and enjoying the favor of all the people. Ang mga unang Christians po, abay, emotional. Ini-express. Hindi mga robot, hindi malungkutin na pagpasok ng church, seryosong-seryoso. Paglabas sa church, ganun pa rin. Walang joy. Kaya tuloy akala ng iba, boring na maging Christian. Boring kung walang emotion. Pero sa alam niyo po ang totoong Christian, exciting! Week after week. Daig mo pang nanood ng boxing match. Daig mo pang nanood ng PBA or laban ng gilas. Kasi may emotion sa church. Daig mo pang naka-drugs. Alam niyo ba kung bakit ang mga tao nagda-drugs? Gusto nilang maka-experience ng high emotions. Kasi sabi na, naka-high yan. Naka-high. Bakit? Yung mga naka-drugs, ba? Sorry po ha, never ako nag-drugs. Pero napapanood ko sa TV, yung mga bigla ko. High na high. Energetic. Bakit mas gusto ng taong mag-drugs? Kasi akala nila na sa drugs, ang makaka-express sila ng kanilang totoong emotion. Mas masarap sa pakiramdam. Ayaw nila mag-church kasi hindi nila nakita ang mga Kristiyano na daig pa ang naka-drugs. Ang totoo mga kapatid, ang mga Christians na filled ng Holy Spirit, ang mga Christians na full of emotions, daig pa natin ang high. Amen? Ba't kayo malungkot? Alam nyo, ang susi para maging emotional, biblical, yung you are filled by the Holy Spirit. Yung iba sa atin, di naranasan yung paging high kasi dry. Diba? So that's why you have to be filled with the Holy Spirit. Ang mga men of God, pag nagpuri kay Lord, ang mga early church, mga believers, ang mga men of God, filled ng Holy Spirit, talagang with all of their strength, they worship God. Sumasayaw sila, lumulundag sila, nagpupuri sila. Buhay na buhay at masigla ang pagpupuri ng mga Christians, full of emotions. And that's why they won the favor of all people. Kaya yung mga tao na mamangha, yung mga unbelievers, gusto na nila maging Christian. Kasi ang saya pala maging Kristiyano. Wow! Nauntindihan ko kaya pala, alive forevermore. Totoo pala. Pero mga Christians ngayon, parang mga tuod. Read song number 15. Hallelujah. Upo din naman. Yung iba tuloy na first time mo din, boring naman dito. Tagal matapos. Si pastor pag nag-preach, yun, parang nagbabasa. Naalala ko tuloy si Mr. Bean nung pumunta sa church. Si Mr. Bean, inantok. Kasi boring. Walang emotion. Ang totoong Christians po, filled ng Holy Spirit, full of emotions.
They were glad and sincere yung hearts nila, praising God. Grabe yung pagpupuri nila, punong-puno ng emosyon. Kasi, totoo yun na mahal nila si Lord. If you really love, if you truly love, you will express your feelings. Amen? Totoo yun. Kaya mga boys, kung in love ka, you have to express. Nahihirapan yung mga dalaga natin magbasa ng manghula. Ang hirap manghula. Ano ba talaga? Ano bang ibig sabihin mo dito? Di ba? Ang hirap-hirap tuloy. Nalilito tuloy yung mga youth natin. Mahal ba talaga ako nito? Wala man sinasabi. Pero feeling ko nagpaparamdam. Kasi pasulyap-sulyap sa akin. Pero wala man sinasabi. So hanggat walang sinasabi, ayan tuloy yung mga kababaihan ng ibang Christian, kahihintay ng mag-express ka, tumanda na tuloy sila. Walang asawa. Ang tagal kasi, Pastor, naghintay ako doon sa ayaw magsabi. Hanggang pasulyap-sulyap lang Kung totoo ka sa nararamdaman mo, ipahayag mo, sabihin mo yan. Huwag kang duwag. The Spirit of God has given us is not the spirit of timidity, hindi spirito ng kaduwagan. Ang mga Krisyano ay may boldness, may courage. Lalo na sa pagsamba sa Panginoon, hindi mahiyain. Kaya tuloy ako po ay ipinanganak ng 1984, kaya nung 1990s, nung first year high school ako, 1997, hindi ko makalimutan yung kanta ni Totsi Guevara, Pasulyap-Sulyap. So, yung mga kaedad ko dyan, yung mga high school natin. So, nang high school po ako, yun yung time na nagkaka-crush ko So, nakarelate ako sa kanta, yung mga mahiyain. Sabi ni Totsi Guevara sa kanta niya, pasulyap-sulyap kat kunyari, batingin-tingin sa akin, di maintindihan ang ibig mong sabihin. Kung mayroong pag-ibig ay ipagtapat mo na. Ipahayag mo sa akin. Agad naman kitang sasagutin. Para malaman mo agad yung sagot. Di ba? Ipahayag mo na para alam na agad kung busted or hindi. Kasi mga anak tayo ni Lord, wag dapat mahiya. Lalo na sa ating Panginoong Diyos, yung ating feelings kay Lord, yung love natin kay Lord, huwag nating isuppress. Huwag mong ilihim yung pagmamahal kay Lord. Di po ba? Amen po ba? Bilang mga anak ng Diyos, sino ba ang magpapayag ng damdamin ng pagmamahal kay Lord? Tayo lang. Yung mga unbelievers, hindi naman yan Yung emotions nila, makamundo. Yung wala sa Panginoong Diyos, yung pagsayaw nila, nandun sa chat-chat-chat sa paglalasing, sa karaoke. Oh! Para yun sa mundo. Walang bahagi ang Panginoong Diyos yun. So saan umaasa si Lord nang nag-i-express ng damdamin nila, ng pagmamahal nila sa ating mga Kristiyano? Amen! Kaya dapat tayo mga Christians, ipadama naman natin kay Lord yung pagmamahal. Huwag mong supilin ba? Di ba? Huwag mong ilihim-lihim na, Lord, alam mo naman, mahal kita. Alam mo na yun. Ano ba naman yun? Christian ka, kaya nga binigyan ka ng paa, binigyan ka ng boses, binigyan ka ng kamay para gamitin mo sa pagpuri kay Lord. Ang mga anak ng Diyos po, ang mga lingkod ni Lord, grabe magpuri. Halimbawa, si King David, nung sinulat niya ang Psalm 100, verse 4, sabi niya, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. Grabe magpuri si David. In 2 Samuel, pansinin niyo kung paano siya magpuri. Verse 5, and then we will jump to verse 14 to 16. Ang nangyari po dito, ang Ark of the Covenant, which symbolizes the presence of God, ay pinoprosesyon, dadalhin ngayon sa Jerusalem, sa Judah, sa kaharian ni David. Tuwang-tuwa si David, kaya nagpupuri siya sa Panginoong Diyos, kasama ang mga bayan ng Judah. Verse 5, sabi dito, David and all Israel were celebrating with all their might before the Lord. Grabe, no? Buong lakas nila. Nagsiselebrate sila. Grabe yung pagdiriwang sa Panginoong Diyos. Alam nyo, buti pa yung mga unbelievers pag piyesta. Di ko sinasabing gayahin natin sila. So, tingnan nyo, mamanood kayo ng mga disco nila, ng sayawan nila. Todo bigay, di ba? Woo! Walang hiya-hiya. Yung mga taong ito. Pero yung mga Christians na dapat ibuhos yung lakas sa pagpupuri kay Lord, kino-conserve yung energy, ayaw i-release. Ganon lang siya. Ang kanta pa naman kanina, ako'y nananabik. Si Sister Jenny dito, excited siya, ako'y nananabik. Ay, yung mga kapatiran natin sa likod,
Ako'y nananabik. Yan ba nananabik? Hindi totoo. Kaya sabi ni Lord, they worship me with their lips, but their hearts are far from me. Matthew chapter 15 verse 8. Nagsasabi nga, umawit nga. Pero yung puso, wala dun eh. Sumabay, pero yung kanta, hindi nag-uumapaw. Walang emotion. So si David, grabe, at yung mga Israelita, they were celebrating with all their might before the Lord. With castanets, ito yung mga musical instruments, harps, lyres, timbrels, sistrums, and cymbals. So talagang nagpupuri, may tugtugan. And then verse 14, wearing a linen ephod, David was dancing before the Lord with all his might sa harap ng maraming tao. Si David po'y sumasayaw, nagpupuri sa Panginoon. With all his might, buong lakas niya, binuhos niya. Todo bigay si David sa pagsamba kay Lord, sa pagsayaw para sa Panginoon. While he, verse 15, and all Israel were bringing up the ark of the Lord with shouts and the sound of trumpets. Grabe yung kanilang emotion with shoutings. Hallelujah! Praise the Lord! Hosanna! Yahweh saves! Salvation! Salvation! God is good! Ganon po sila. They shout, hindi sila nahihiya na magpuri sa Panginoong Diyos. Verse 16, as the ark of the Lord was entering the city of David, Michal, yung wife niya, daughter of Saul, watched from a window. And when she saw, look at this, anong nakita niya? King David leaping and dancing before the Lord. Yung leaping po, lumulukso. Lumulukso, kaya biblical yung paglukso. Amen. Kaya pagkanta natin ng malaya, malayang lumundag! Yung leaping po, yung paa mo, umangat sa hangin, sa ere, wala sa lupa. Yun ang lundag. Malayang lumundag! Parang may magnet. Nahihiya. Nahiya ako, pastor. Baka makita ako dito. Kaya ganun-ganun lang siya. Lundag niya eh. Ano ba yung lundag? Ganun, no? Turuan ko kaya, ganyan ang paglundag. Si David nakita ng wife niya kahit malayo, lumulundag yung husband niya. Leaping. Dancing before the Lord. Woo! Woo! Pupuri si David. Ito'y kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Kasi totoo siya sa emotions niya, sa feelings niya. Para ito sa Panginoong Diyos. Amen. Ganun po, leaping and dancing before the Lord. Kaya kapag nag-worship tayo kay Lord, expression kasi ng pagmamahal natin, huwag mo namang pigilan yung emotion mo. Amen. Naintindihan niyo, Pastor, kaya pamanhin na Pastor, kaya hindi ako nakakaangat ng kamay kasi yung deodorant ko, Pastor, baka imbis na ma-bless yung katabi ko, himatayin. Naunawaan ko yan. Kaya nga mga Christians, be ready pagpunta sa church, di ba? Nag-deodorant, naligo. Kasi alam mo magtataas ka ng kamay. Amen. Para wala kang dahilan na, Pastor, pamanhin, excuse me na, Pastor. Kasi nga, nangamoy, Alam mo naman na bilang Kristyano, nagpupuri tayo. In fact, in the New Testament, 1 Timothy chapter 2, sabi ni Paul sa mga kalalakihan, I want men everywhere to lift up holy hands in prayer. So pag-pray pa lang, itataas na ang kamay mo. How much in praising God? Yung itataas mo talaga yan. Lulundag ka talaga dyan. Sasayaw ka para sa Panginoon. Kaya maligo ka naman. Amen. Si Pastor na may personal Yes po, para kay Lord, sasayaw tayo, aawit tayo. Lahat dapat tayo mag-express ng emotion. Pastor, wala talaga akong emotion. Di, lumipat ka na dyan sa Baptist. Okay, sa atin natin. Huwag mo na i-record to, Joshua. Ayun, may mga kapatiran tayo pong nagtatago ng emotion. May churches. So doon ka umaten. Kung nahihiya ka, ligtas rin naman yon. Pero pagdating sa heaven, kapitbahay mo yon, dahan-dahan ka ha. Kasi maistorbo sila. Solemn lang kasi doon. Hindi ko sinasabing hindi sila Christian. Pero sa church na ito, mga kapatid, yung pagpupuri natin, paglilingkod, dapat ipahayag natin yung kabutihan ni Lord. Before I end, naalala ko tuloy po, namimiss ko tuloy si Deacon Chris and si Pastor Ed. Sa iba sa inyo dito, nakakilala sa kanila. Mga patay na po sila pero matagal silang nag-serve sa church. Yung mga nakakilala kay Deacon Chris and Pastor Ed, can I hear an amen? Alam niyo po anong namimiss ko sa kanilang gusto? They are true to their feelings. Pag nag-worship sila kay Lord, todo bigay.
Si Pastor Ed, pag nakita ko yun, nag-worship, talagang na-encourage ako, na-inspire ako, kasi nagpaawit. Mga, no. I really love that. I love that. Siya lingkod ng Diyos. Kung si David buhay, ganito si David mapuri. Parang si Pastor Ed. Hanggang masayahin siya. Si Deacon Chris, ganon din. Kahit yung paanon, parehas kaliwa, hindi marunong. Pero hindi nahiya yun. Sumayaw. At magsabi ng hallelujah, praise the Lord. Nakaka-encourage. Pag nagpipreach ako, na-encourage ako kasi habang nagsasalita ako, nagre-respond siya, Amen! Amen! O ngayon, wala akong narinig. Di ba? Pag hindi ko patanungin, Amen, saka lang kayo magsabi, Amen. Parang pilit. Pero yung mga talagang hindi nag-hold ba ng emotion nila, huwag kayong mahiya, nasa church ito eh. Dapat lang magpuri tayo kay Lord. Magdiwang sa Panginoong Diyos. So, wag nating pigilan ang paglilingkod, pagsamba, pagpapahayag ng positive emotions natin. Kay Lord natin yung ginagawa, hindi para sa tao. Kaya dapat lang ibigay yung best. All of your strength, ibigay sa pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Sa church na ito, okay lang bang maging emotional sa pagsamba? Okay na okay. Basta totoo ka sa puso mo na nagdiriwang ka sa kabutihan ng Panginoong Diyos. We will end. Mamaya, meron tayong victory song. May I request, mga kapatid, kung kaisa namin kayo sa Espiritu at katotohanan, ibigay todo, yung buong lakas sa pagpupuri kay Lord. Huwag mahiya. Para nang sa ganon, maranasan mo na ang sarap pala magpuri sa Panginoon. Ang sarap pala maglingkod sa Panginoon. Ang sarap pala magpahayag ng katotohanan that God is good all the time kasi hindi mo pinipigilan ang iyong nararamdaman. Tayo'y manalangin. Father God, salamat po.